I encourage you to apply to yourself para mag-grow kayo sa inyong mga commitment. Kasi ang reason, hindi ko alam sa inyo ha, pero ang reason kaya ako nandito sa Lord's Lap, kaya ako nag-32 years in serving the Lord. Dahil, ano mo, sabi ko nga sa prayer time ko, Lord, I want to grow. To grow, para mabigyan ka ng karangalan. And yan po ang isa sa mga panalangin ko sa bawat isa sa atin, na huwag natin sayangin yung pagpunta-punta natin dito nang walang makitang pagbabago sa atin, na walang nakitang paglago sa atin. Huwag natin sayangin yung every Sunday na dito tayo. Let's have, ano ba yung dapat mag-heart desire po ang bawat isa sa atin na mag-grow tayo sa ating commitment, sa ating relasyon kay Lord. At doon, makikita nyo yung lubos kayong pagpapalain ni Lord sa inyong buhay, sa lahat ng gagawin ninyo. Dahil you are growing. Kahit na, alam nyo, pag nabago kayo, magtataka kayo sa inyong mga sarili. Aba, nagawa ko yun Lord, thank you. Hindi ako yun, ikaw yun. Ganun yun. Makikita nyo yung pagbabago nyo, na kayo po ay nag-grow na sa inyong commitment, sa inyong relasyon kay Lord. Ganun din po sa inyong commitment sa magiging kaibigan nyo o kaibigan nyo ngayon. Spend more time in prayer and ask the Lord. Ask the Lord. Ewan ko sa inyo pero pray. Pray na hingin nyo kay Lord yung grace. Grace to have passion to serve Him, to grow yung maging deeper ang relasyon nyo kay Lord, para makilala nyo ng lubusan si Lord kung sino siya, kung ano siya, at kung anong magagawa niya sa buhay niya. Hindi lang sa inyo, hindi sa buong inyong pamilya. Makikita nyo yung goodness ni Lord, kung paano siya kikilos sa buhay ninyo. Alam yung sa growing in our commitment is hindi ito nakukuha sa galing. Hindi rin ito nakukuha sa pangmatagalan na pag-attend dito sa Lord's Lap. Ito po ay nakukuha sa pagiging faithful. Amen. Nakukuha ito sa yung love, Faithful. na magiging reason kung bakit tayo naririto. At nakikita din ito yung sa yung pakikipagkapwa mo, yung sa prayer time mo, hindi ka magsasawang manalangin araw-gabi kahit na may mga araw na you are not feeling well, na parang ayaw mong dumulog kay Lord, pero the more na dumulog kayo kay Lord, pag mabigat ang iyong mga puso. Tapos, yun, kailangan din natin, sabi ko nga, kailangan yung mamili ng magiging kaibigan to lead you sa inyong paglago. Huwag lang basta-basta kayong makipagkaibigan. Yung conversion is a process also. Hindi porke renewed Christian na kayo, hindi porke Lord's Lap member na kayo, nagbago na kayo. No. Ang pagbabago is a process, mga kapatid. It's a process. Amen. The beatitude. Hindi po tayo magiging blessed ang ating buhay kung hindi tayo mananalangin. Siyempre, hindi tayo magiging tapat. Siyempre, di ba? Kailangan nating try harder po, mga kapatid. Ito po, masasabi kong lalago po ang bawat isa sa atin kapag in-apply natin ito sa buhay natin. Mabibigyan natin ng karangalan si Lord, tapos makikita yung blessing upon blessing in your life, mga kapatid. Amen? Amen. Alam mo yung serving the Lord, sabi nga kanina ng ating moderator, is not easy. Amen. Lalo na sa mga bago, marami kayong haharapin na struggles, lalo na sa sarili nyo. Marami po kayong struggles na harapin, mga pagsubok, mga test, lalo na pag the more you want to grow,
the more test and struggle na harapin nyo. Kaya nga kailangan manalangin kayo araw-gabi. Kasi ang kalaban is roaming around. Lalo na pag nakikita niya na very eager kayong mag-serve kay Lord. Ang kalaban naman ay very eager na i-stumble niya kayo. Kaya be prayerful, dapat maging matatag kayo sa inyong yung layunin sa buhay, yung gusto nyo mag-commit, magkaroon ng deeper relationship kay Lord. Araw-gabi, pray and pray and pray and pray, mga kapatid. Sa akin, sa sarili ko, until now, hindi ko pa masasabing lagong-lago na ako in spiritual life. No. Sabi ko nga sa inyo, habang lumalapit tayo kay Lord, habang gusto nating marami tayong struggle sa buhay. Araw-araw din, hindi ko alam kung napapansin nyo, may mga struggle kayo araw-araw, di ba? Ayan, gawa yan ng kalaban. Tinetest niya tayo, lalo na pag yung gustong-gusto mo. Kaya nga, kailangan natin maging matatag. Ang makapagbibigay lang ng lakas sa atin is our prayer. Our prayer, our faith to the Lord. Kaya, huwag po kayong magsawang manalangin kay Lord. Huwag kayong magsawang dumulog kay Lord, humingi ng lakas, ng kalakasan sa inyong pang-araw-araw na buhay. Kasi through prayer lang po, mga kapatid, na tayo lalago ang ating relasyon kay Lord, ang ating service, sa lahat ng layunin natin sa buhay. Prayer para tayo mag-grow sa ating mga commitment. Commitment mo sa kaibigan mo, commitment mo kay Lord, commitment mo sa service mo, commitment mo sa asawa mo. Kailangan natin manalangin, 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 manalangin hanggang magsawa ang kalaban sa inyo. Amen? Amen. Amen. Kaya, naunawaan niyo talaga ito? Amen. Amen. Talaga? Amen. Ha? Tama sa akin. Ay, tama sa'yo. Ay, sana na naman daw siya. Hallelujah. At least, tapat siya, di ba? Oh. Ganun pag na-convict ka. Ganon din po ako. Kasi actually ngayong araw sinabi ko sa kanila di ako po. Oh, Kasi talaga. sabi ko, nagtatanong ako kay Lord na, bakit ganun po kay Lord lumalapit ako? Mas maraming problemang gumagawa. Amen. Kasi hindi talaga sabi ko, ayoko lang munang pumunta. Hindi ko deserve. Pero kanina pumarap ako ng taxi. Central dapat ako. Bakit sabi ko, St. Anthony Church. So dinala ako ng taxi. Holy Spirit yan. Taxi ka pa talaga. Prayer. Alam niyo, ang prayer ko ngayong araw na ito, kasi marami akong nakitang nagpapaalaman. Lord, make a way, Lord, nagalpin mo lahat sila. Amen. St. Anthony, sabi ko nga ng ganun. Tingnan mo, prayer is powerful, mga kapatid. Yes. Hindi yung sarili mo, kundi ang Holy Spirit ang nag-lead Nagdala. sa'yo pumunta Yes. ng kwan. Amen. Ng St. Anthony. Amen. So, Kaya na-touch ako sa sabi niyo na pag mas maraming darating na. Amen. Kasi talagang yun yung nangyari sa akin. Amen. Totoo yun. Parang gusto ko na- Kaya nga makikita nyo kung paano kumilos gagalaw si Lord sa buhay nyo. Kapag tayo ay nag-grow, lalago at lumalago sa ating mga commitment. Amen. So, ako natutuwa naman sa inyo kasi ilang buwan na kayo dito po, di ba? Di ba? Nakikita na yung, hindi pa kayo nakapag-seminar, pero you are growing in your commitment. Di ba? Pero kaya naman natin sila. Kaya nga, wag kayong makontento na kayo lang. Dapat magdala kayo ng mga kaibigan nyo para lalo kayong mag-bless. Di ba? O, kaya sa third Sunday, magkakaroon tayo ng Proclaim. evangelization day ang tawag doon. Huwag kayong makipag-meet sa mga kaibigan nyo. I-meet ninyo si Lord that day. Diyan yung makikita kung paano kikilos si Lord kapag yung mga heart desire nyo para sa Kanya. Amen? Kaya sa third Sunday, I encourage you na mag-evangelize sa third Sunday. Kasama ninyo ang yung mga nanay. Ha? So, ayan po mga kapatid. Growing in our commitment. The 7 factors to grow our commitment is fidelity, faithfulness, love, hospitality, show kindness, prayer, we need to pray day and night, friendship. Kapag si Lord ang ating BFF, wala na tayong hanapin pa. Conversion is a process, kaya kailangan maging matatag tayo sa ating pagbabago.
beatitude. Kapag gusto natin maging pinagpala, mag-obey tayo, mag-submit tayo, mag-pray tayo. Marami pang, basahin nyo yung buhay ni Mama Mary. Kahit sa isa o dalawa lang ang masusunod nyo doon, pinagpapalain kayo ni Lord. Amen? So let's have a short prayer. As we say in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Oh yes, Father God in heaven, we are here once again, Lord, thanking you for this day, O Lord, sa amin na aral na salita mo, Lord. Lord, is our prayer, Lord. This day, Lord, na help us, Lord. Help us to grow in our commitment, in our relationship to you. Ganun din po sa magiging kaibigan namin na ibibigay mo. Lead us, Lord, as well as, Lord, sa aming relasyon, sa aming mga pamilya, mga asawa. Help us, Lord. Help us. Help us, Lord, to be faithful in everything we do. Help us to love, Lord, to love. Mahirap po, Lord. Ngunit kapag ang grasya mo, ang nanaig sa aming buhay, magagawa po namin, Lord, ang magmahal kahit sa hirap na mahalin na tao o God. Ganun din po, Lord. Help us also, Lord, to be kind to others, O Lord, upang mabigyan ka namin ng karangalan, O God. Ganun din po, Lord. Help us, Lord, to be friendly, Lord, to one another, despite of our differences, Lord. Help us, Lord, to be tolerable to one another, to be friendly one another. Lord, help us also to change our ways, Lord. Dahil gusto po namin lumago, Lord, lumago sa aming mga commitment sa iyo, lumago ang aming relasyon sa iyo, Lord, ang aming personal relasyon sa iyo, Lord. Amen. Dahil gusto po namin ang buhay na masagana, Lord, na pangako mo, O God. Tulad po ni Mama Mary, Lord. Gusto po namin, Lord, na magkaroon ng masaya at masaganang buhay, O God. Maraming pong salamat, Lord, sa grasya na ibibigay mo po sa bawat isa sa amin. Lord, dalangin ko, Lord, na magkaroon po ng katuparan at makatulong ang mga salita mo sa aming buhay, O Lord, upang kami patuloy na lumago sa aming commitment sa iyo. Salamat sa grasya, salamat sa kalakasan na ibibigay mo po sa bawat isa sa amin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Maraming salamat sa pakikinig.